Narito ang part 2 sa mga pumanaw na singer na hanggang ngayon ay hindi malilimutan. Freddie Aguilar, isa sa mga haligi ng OPM at kilala sa paggamit ng musika bilang panlipunang komentaryo. Isa sa mga sikat niyang kanta ay Ang Anak na naging global hit at isinalin sa mahigit 20 wika. Si Ka Freddie ay pumanaw noong May 27, 2025 sa edad na 72 dahil sa multiple organ failure. Pilita Corrales, tinagurian siyang Asia's Queen of Songs, isa sa mga unang Pinay na sumikat sa Latin America at Australia. Isa sa mga pumatok sa kanyang mga kanta ay Ang Kapantay ay Langit kasama ang kanyang mga Bisaya songs na Matud Nila at Usahay. Si Pilita ay pumanaw sa kanyang bahay, hindi na nagising mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog noong April 12, 2025 sa edad na 87. Haji Alejandro, ang tinagurian namang kilabot ng mga kolehiyala noong dekada 70 ay pumanaw noong April 21, 2025 sa edad na 70 na maalam siya dahil sa sakit na stage 4 colorectal cancer. Sikat sa kanyang mga awitin ang kantang Nakapagtataka at Panakip Butas. Nora Honor, tinaguriang superstar ng Pilipinas, nagsimula bilang isang mga awit bago siya naging award-winning actress. Napanalunan niya ang tawag ng tanghalan noong 1967 dahilan para siya'y sumikat. Sikat na kanta nito ay ang Pearly Shells, Tiny Bubbles, Forever Loving You, Moonlight Becomes You at iba pa. Pumanaw siya noong May 5, 2025 dahil sa cardiac arrest. Ang kanyang tinig ay naging bahagi ng kabataan ng maraming Pilipino at hanggang ngayon patuloy pa rin ang pag-ikot ng kanyang mga awitin sa radyo at social media. April Boy Regino, isa si April Boy Regino sa mga pinakamabentang pop singer ng 90s. Kilala sa kanyang signature cap at simpleng awit na tagus sa puso ng masa. Gaya na lamang ng Di Ko Kayang Tanggapin, Umiiyak ang Puso at marami pang iba. Pumanaw siya noong November 29, 2020 sa edad na 59 dahil sa chronic kidney disease at acute respiratory failure. Hanggang ngayon, kabisado pa rin ng video kay fans ang kanyang mga awit. Yoyoy Villame, ang hari ng novelty songs sa Pilipinas, kilala sa pagiging mapaglaro sa lyrics at nagkakatawang mga presentasyon gaya ng Butchikik, Mag-Exercise Tayo at marami pang iba. Pumanaw siya noong May 18, 2007 dahil sa cardiac arrest sa edad na 74. Ang kanyang musika ay bahagi ng kulturang Pinoy, masaya, makulit at puno ng kwento. Ruel Cortez, makatang mga awit noong dekada 80, paborito ng mga OFWs. Sikat na kanta niya ang Napakasakit Kuya Eddie, Pinay sa Japan at marami pang iba. Binawian siya ng buhay dahil sa colon cancer noong April 1, 2015 sa edad na 57. Hanggang ngayon, naririnig pa rin ang kanyang awitin sa mga radyo at social media. Victor Wood, ang tinagurian namang Jukebox King noong dekada 70, mahigit 20 gold records sa kanyang pangalan. Isa din ba ang tatay mo sa mahilig sa kanyang mga kantang Mr. Lonely, I'm Sorry My Love, Carmelita at marami pang iba. Pumanaw siya noong April 23, 2021 dahil sa COVID-19 complications. Sa kasagsagan ng pandemya, siya ang isa sa pinakasikat na recording artist ng kanyang panahon. Willie Garte, si Willie Garte ay kilala sa kanyang inspirational at socially relevant songs. Pinasikat niya ang kantang Bawal na Gamot. Pumanaw siya noong July 24, 2004 dahil sa diabetic complications sa edad na 36. Isang bulag na mga awit, ngunit malinaw ang mensahe ng kanyang mga awitin. Kung mayroon man akong hindi nabanggit sa videong ito, panoorin ninyo ang part 1. Abay sigurado at nandoon po ang mga idol ninyo. Sana ay muli nating naalala at naipagdiwang ang mga yumaong haligi ng OPM sa ating part 2 ng tribute na ito. Patuloy man silang nagpahinga, buhay na buhay pa rin ang kanilang musika sa puso ng bawat Pilipino. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito para mas marami pa ang makaalala sa kanila. Hanggang sa susunod na kwento, ito ang The Showbiz Caster.